ang pinag-usapan po natin na inireklamo ay si Private First Class Ezekiel Matliviste. Paano kanya inuutangan? Nung una po, sabi po niya is nag-limit lang daw po yung GCash niya, tapos ibabalik daw po niya next month pag nag-reset na daw po. Tapos wala pa rin po akong nare-receive. Okay. So, ang dahilan po niya is delay daw po yung salaries niya, tapos magpapadala daw po siya ng pera sa mother daw po niya na may sakit. So magkano ang inabot ng pera na inutang niya sa iyo? Yung sa akin po, 43,000 po. Ma'am Alexandra, magandang hapon. Magkano naman pong inutang sa inyo nitong si Private First Class? Yung sa amin po kasi is kasama po yung sa mother ko. Sa mother ko po, nanghiram po siya ng 30,000. Wow. Tapos the rest po, 54,000 is akin na po. Tapos sinama ko na din po dun sa computation sa 54,000 yung sa G-loan niya po. Kasi po yung G-loan ko po is nag-loan po siya doon. Tapos napunta po sa kanya. Saan napupunta yung mga pera? Inamin po niya sa akin na nalulung nga daw po siya sa gambling. Ay, inamin niya gambling. Ayun Yes, na po. yun. So ginawa kayo mga sugar mommy. Sorry Hindi po natin tinotolerate ang ganyan gawain po, lalo na ng ating sundalo. Kasalukuyang iniimbestagahan ko si PFC Leviste para sa due process or angkop na proseso sa batas. Ang importante Opo. kasi dito sa mga complainant, maging sa amin dito, Colonel, is mabayaran tong dalawang complainant. Makakaasa po kayo, sir, na pababayaran po natin yung mga pagkakautang na ito. Gusto nga natin i-emphasize dito, bawal na bawal sa mga sundalo ang malulong sa sugal or ma-involve sa sugal. So definitely may parampatang paparusahan yun based dun sa ating military justice system. Makakaasa po kayo na bibigyan natin ng solusyon ito dahil unang-unang guidance sa atin ng Commanding General Philippine Army, si General Navarrete, na ating mga sunduluhan dapat disiplinado, hindi na-involve sa mga ganitong bagay na ikakasira ng pangalan ng Philippine Army. Nandito po tayo ngayon sa Camp Kapinpin dito sa Tanay Rizal kung saan po nakabase si PFC Ezekiel Leviste at nandito din po tayo ngayon kaharap po mismo ang kanyang CEO na si Lieutenant Colonel Menchi Delicano at kasama din po natin dito si Sir Master Sergeant Perdin upang maisettle na po yung inilapit ninyong problema kay Senator Raffy. We would like to inform you na nung weekend nga po nag-inform sa amin itong si Ma'am Menchi na readily available na yung payment sa inyo ni Sir Leviste. So, mayroon ba kayong naisabihin dito sa ating army na siyang tumulong po para po masingil o makumbinsi po na mabayaran kayo nito ni Sir Leviste? Sasabi ko lang po, maraming salamat po sa pakikipag-cooperate po sa amin. Kasi hindi din po biro ang ginawa ni Leviste po. Sana po ay ma-actionan nyo po at mabigyan nyo po siya ng tamang disiplina po sa kanya. Ganyan po. Thank you po sa pakikipag-cooperate. And since hindi lang naman po kasi about ito sa utang, since isa nga po siyang sundalo, thank you din po sa Raffy Tulfo in Action para malaman po ng mga ibang tao yung mga ganitong klase pong ginagawa dahil isa na po itong scam na ginagamit na rin po niya yung posisyon niya. I know naman po na itong settlement na po ito is hindi lang po dito matatapos to and naniniwala po ako sa Philippine Army na gagawa po kayo ng tamang action po na dapat po niyang kaharapin. Dahil up until now po, marami pa pong nagme-message sa akin ng mga nautangan niya rin po. Ayun lang po. So yun ma'am, again, maraming salamat po in behalf of Senator Raffy Tulfo to the Philippine Army for the assistance and the action po, swift action given to Ma'am Georgia and Ma'am Alexandra. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. $354.
44. Ngayon din mismong araw na to is naiabot po sa tulong po ng mga superior po ni PFC Leviste itong pagkakautang niya, which is amounting to 54,000 po sa inyo, and sa inyo po is 43,000, and settled na po ito. Talagang pinursige po nila na mabayaran yan ngayong araw para po matapos na. Any message po na nais nyong iparating po para po sa pamunuan po ng Philippine Army? Yun po, gusto ko lang po magpasalamat po sa pagtulong po ulit sa amin, sa pagtanggap niyo po sa amin dito. Gusto ko din po magpasalamat sa Rafi Tulfo po sa pagtulong po sa amin at maiparating ang hinaing po namin at makabot po sa inyo po. Yan lamang po. Ayun po, maraming salamat po sa mabilisang action. And sa Rafi Tulfo in Action po, thank you rin po sa mabilisang action din po. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po. At sa bumubuo po ng Philippine Army, maraming salamat po sa inyo. Sa mabilis na aksyon at sa pagtupad po ng sinabi nyo kay Senator Idol na kayo po ang gagawa ng solusyon para dito po sa problema nila. Sir Idol, maraming salamat po sa venue na ito, sa platform na ito na natulungan din itong ating mga complainants. No? Nire-respeto natin yung mga karapatan nila. Kaya thank you sa pamamagitan ninyo na idudulog ninyo yung mga concerns ng ating mga mamamayan. Rest assured naman sa atin na we will regard this matter talaga with high degree of professionalism. Tutulungan natin na ma-solve yung problema, yun na nga po, yung mabayaran yung mga utang ng ating sundalo, at meron po hinaharap pa na administrative charges ang ating sundalo, at handa naman po siyang harapin ito. Bate sa ating military laws, meron pong violation ang ating sundalo, and he will be accountable to that. Yun lamang po. Thank you. Thank you. Ma'am Alexandra and Ma'am Georgia, unang-una magandang hapon sa inyo. Ayan, kakatapos natin dito sa Camp Kapinpin at nakipag-settle after ilang days itong si PFC Leviste. Kayo po ay sinettle ng dalawa sa kanyang mga pagkakautang ng mga hiniram niyang pera sa inyo. And ito tumupad naman po si Lieutenant Colonel Menchi Delicano at na-deliver naman po yung pinangako niya kay Senator Rafi. So, nais lang namin kayong kamustahin kayo individually kung kamusta kayo after nyong ma-ere kay Senator Rafi. Nung una po, syempre, madami po kaming mga nababasang negative comments. So, normal po sa amin na ma-feel po namin na parang mabigat sa loob namin kasi yung iba may mga nasasabi agad, which is hindi naman nila alam yung buong kwento kung bakit nakaabot kami kay Sir Rafi po. Syempre, balisang-balisa din po kami, hindi po kami makatulog, hindi kami makakain ng ayos. Pero pinipilit pa din namin na mag-show up po para sa sarili namin. Yun po. Ayun, dagdag lang sa sinabi ni Alex. Syempre nahihiya din kasi yung mga mukha po namin yung na-expose doon na dapat is private is kaya naman na siya sana masettle. Ano po ba yung nagtulak sa inyo? Bakit kayo lumapit sa tanggapan ni Idol Rafi? Napansin ko po kasi na pattern na talaga siya hindi lang isa or dalawang victims, dumarami na siya. Tapos parang years ago na. Kaya ayun, sabi ko, if walang mag-a-action nito, tuloy-tuloy lang yung mangyayari at marami pang magiging victims. Paano nakaapekto tong ginawa ni Private First Class Leviste sa inyong mga buhay? Lalo ka na ma'am, si Ma'am Alexandra, kung mababalikan po si Ma'am Alexandra ang pinakamatagal na nakarelasyon ni PFC Leviste. Almost 6 years ma'am. Nung nalaman mo na ganito yung ginagawa niya, na meron siyang iba, nasabay-sabay, hindi lang isa, hindi lang dalawa, 3, marami pang iba. Ano po yung, paano ito naka-apekto sa inyo? Syempre po, para po sa akin, bilang long time partner po niya po, masakit po siya sa akin, sobra po. Kasi ilang beses ko na po siyang pinagbigyan sa lahat ng mga nagawa niya sa akin. And pinipilit ko siya at tinutulungan ko siyang magbago sa abot na makakaya ko. Hanggat kaya kong tumulong, tinutulungan ko siya bilang partner niya.
Pero wala, umabot na kami sa ganito. Wala na akong magawang tulong pa na maitutulong sa kanya. Mama, ask lang namin, dun ba sa nung una pa lang kayo, nagsisimula pa lang kayo bilang boyfriend and girlfriend, napapansin mo na ba na may ganitong behavior si Leviste, o ito po ba ay bago lang nangyayari sa kanya? Okay naman po siya nung bago-bago pa lang po namin. Nabigla na lang din po ako na nagkaganyan po siya, parang sa palala po siya. Imbis na sa paayos siya, mas lalong lumala yung mga ginagawa niya sa mga ibang babae. Which is talagang nakakaabot po sa akin, nalalaman ko po. So parang yung iba na babae na parang nagiging target niya, wina-warningan ko na po sila. So parang ang lumalabas po, ako pa po yung nagiging masama dun sa perspective ng iba. Kasi sinisiraan ko daw po sila. Ma'am, nung nakilala mo si Ma'am Georgia, paano yung naging relationship nyong dalawa, bilang si Ma'am Georgia parang nakilala niya around 2024, and then 2025 nag-start na sila ng relationship. Paano nyo po tinanggap yon, and paano nyo po inaccept si Ma'am Georgia? Syempre po, hindi naman po ako nagalit sa kanya. Parang naisip ko na naging victim din siya. Bilang babae po, masakit din po para sa akin na malaman na ganun po yung ginagawa sa kanya. So parang tinanggap ko po ng buong puso ko na parang naging kaibigan ko na po siya. Ngayon na po. Kayo, Ma'am Georgia, yung nalaman nyo, kasi nagpakilala siya sa'yo na single, nung naligaw siya sa'yo, akala mo single siya. Nung nalaman mo na may isang Alexandra na existing sa buhay ni PFC Leviste, ano po yung naging pakiramdam mo, and paano po kayo nakitungo and nag-approach kay Ma'am? Nung una po kasi, nung nahuli ko siya na may Alex, hindi niya inamin na girlfriend or ex. Sinasabi lang niya na ex-fling, na in good terms lang sila, since same circle of friends. Tapos, ayun, so neto na nga po na nagpa-plan na nga po akong gumawa ng action, since hindi ko po siya masingil. Kahit hingan lang po ng date kung kailan siya makakapagbayad, hindi po siya makapag-provide. Puro po siya pagmamakaawa. Tapos malaman-laman ko, nakakagala pa po siya, nakakapag-coffee, ganyan, iba pang bisyo. Kaya nag-reach out na po ako kay Alex, and thank God naman na nakipag-cooperate po siya sa akin. Ma'am, after ba nung paglitaw nyo sa programa po ni Idol Rafi sa Wanted sa Radyo, meron pa po bang ibang kababaihan na bukod sa kakilala nyo pa, or mga kaibigan na kakakilala kay PFC na lumapit po sa inyo? Meron po. Pero hindi po niya naging partner yung lumapit sa akin. Which is parang friend niya po. Parang humihingi po siya ng tulong na parang kaabot din kay Senator Rafi po yung nahingi siya ng tulong kasi nga po ay inutangan din po niya. Ayun po. Kayo, Ma'am, mga ilang tao po yung nag-reach out po sa inyo? 4 po. Meron pong babae na naging jowa din po niya. Then, yung iba naman po is mga lalaki, mga tropa po niya. Yung iba naman po is friend of friend lang na nautangan din po niya. Kung makwento mo lang, Ma'am, or naikwento ba nila kung magkano yung amount na sinisingil nila? Parang per person po is 10 to 20,000 po. Ma'am, nung nagkaalaman na merong Alex, merong Georgia, merong pang ibang babae, paano po yung naging reaction dito ni PFC? Parang sa akin naman po is hindi naman niya po parang ino-open na sa akin yun. Kasi alam niya na naman po na nalalaman ko po lahat. So parang wala na lang po sa kanya. Parang ang lagi niya lang po sa akin na reaction is lagi po siyang galit. On my part naman po, hindi pa rin naman po niya inaamin na pinagsasabay-sabay ganyan. Marami po siyang mga dahilan kung bakit daw po nangyayari yung ganitong sabay ho kami. Ano ba yung pinaka nagustuhan nyo kay PFC? Kasi syempre, kayo ang nakasama, kayo yung nakakakilala na mas matagal. Ano ba yung good traits, kumbaga, ba't kayo na-fall sa kanya? Aside naman po sa physical appearance niya, ang pinakagusto ko naman po sa kanya is yung sense of humor niya. Ayan, just nung una po, sobrang maalaga siya. Tapos protective. Ayun nga po, gentleman, maalaga, yung sense of humor. Pati pinaka nagustuhan ko po kasi sa kanya, yung treatment niya sa mother niya nung nag-vacation po kami. Kaya naging malapit din po yung loob ko sa kanila. Kanina during our meeting with the personnel po ng Philippine Army dito sa boss po or sa superior ni PFC Leviste,
nabanggit po doon na nagkaroon ng admission na talagang itong si PFC Leviste ay addicted na sa gambling. At meron siyang sinabi noon na ito nga mga pera na nagamit niya is ginamit niya sa pagsusugal. So, ano yung naramdaman nyo, ma'am, nung finally may admission na coming from PFC Leviste na siya ay na-addict sa pagsusugal? Siyempre po parang nagkaroon ng relief po sa akin dahil pag naman po sa akin lagi niya pong itinatanggi yung mga bagay-bagay, which is siya naman po naglagay ng sarili niya sa sitwasyon na yan. So, wala siyang dapat ibang sisihin kundi ang sarili niya. Ayun po. Ayun, maganda din po na umamin siya kasi paano po siya matutulungan sa need na talagang kailangan niya kung lagi niyang isisisi sa iba or hindi niya tatanggapin yung mistakes na nagawa niya. Ma'am, pwede bang maikwento nyo naman sa amin ngayon kung ano yung nangyari kanina sa loob po ng kampo at ano yung napag-usapan nyo between the superior or supervisor po ni PFC Leviste? So, ayun po, pagpunta po namin ng Camp Kapinpin, maganda naman po ang pag-welcome sa amin. Sobrang welcoming po nilang lahat. Nagkaroon po ng kasulatan na patunay na naibigay na po yung pera na inutang sa amin. Nakakatuwa naman po at cooperative po sila at mabilis po ang naging action nila, Miss Delicano. At talagang naresolbahan po agad yung complaint po na ni-raise po namin. Yan, kanina na ikwento din sa atin or na-share din sa atin nila Lieutenant Colonel Delicano na si PFC Leviste ay confined na sa kanilang unit, na disarmahan at siya ay ongoing ang kanyang isinampang case and an investigation against sa kanya at awaiting na ito ng resolution. So, yung paglapit nyo kay Senator Raffy, bukod sa kayo po ay nabayaran, ay magkakaroon talaga ng sanction itong si PFC Leviste. And another thing is, pinaliwanag din sa atin na mag-a-undergo ng rehabilitation itong si PFC Leviste para naman sa kanyang pagka-addict sa gambling. So, ano yung naging reaction nyo dito? Para sa akin po is masaya po kasi nung mga time po kasi na nalaman ko na nalulung siya sa gambling, hanggat makakaya ko po, tinutulungan ko po siya. So, baka po hindi ako talaga makakatulong sa kanya, kundi yung mga kasundaluhan po, yung mga matataas po. Ayun po, need na po niya talaga ng professional help. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababaihan na nakakadanas ng same experience na naranasan nyo dito sa inyong ex-partner, at ano yung encouragement na gusto nyong sabihin sa ating kapwa kababaihan? Ayun po, kung kapag po usapang pera, kahit po kapamilya pa yan, partner mo, kaibigan mo, syempre, kahit po tiwala tayo, wag natin ibibigay ang buong tiwala natin, lalong-lalo na po sa mga kababaihan. Kapag po kasi mga ganyang matter, mas maganda po is, pag yan, sa lalaki po, dapat lalaki talaga ang nagastos, ang nagpo-provide. Yun po. Tapos, syempre, kapag naman po pag may involved na ibang babae, so, doon na tayo magte-take action na parang i-help natin din sila para hindi na din sila maging victim ng iba pang kalalakihan, kahit hindi naman po kalalakihan, sa ibang tao po. Ayun po. So sa same scenario namin, wag po kayong matakot na humingi ng tulong or gumawa ng action since tayo naman yung victim. And ayun, wala din naman tayong magagawa kundi magtulungan tayong mga kababaihan para ma-solve yung mga issue natin. Wag po tayo magpapadala sa mga paiyak-iyak, yung mga paawa effect po nila. At ang pinakamahalaga, huwag kayong papayag na maging sugar mommy. May mensahe ba kayo para kay Sir Matt? Message ko lang naman kay Matt, hindi tayo aabot sa gantong punto kung umamin ka lang nung una pa lang. Kasi hindi na din ako magfe-file ng case. Okay na sa akin yung 6 years na pinagsamahan natin. Kahit hindi ko na alam kung alin doon yung totoo. Kung may totoo man or talagang laro na lang yan para sa'yo. Ayun, sana makapag-seek ka ng help, matulungan ka ng mga
Kabaro mo. Nais ko po magpasalamat kay Senator Raffy po sa mabilis na aksyon and sa mga staff po, sobrang babait po nila, tinutulungan po nila kami. At saka po sa Philippine Army, maraming salamat din po sa pag-welcome sa amin, sa pagtanggap sa amin, yun lamang po. Maraming salamat po, Senator Raffy, and sa programa niyo po na Raffy Tulfo in Action. Honestly, sobrang hanggang ngayon di po ako makapaniwala na na-resolve na siya. Kasi ang akala ko lang po is magpapasa lang ng mga reklamo, interview, tas mahaba pang process. Nagulat ako mga ilang hours lang on air na agad. Tas ayun, na-contact yung mga kailangan makontak. And ayun nga, parang wala pang 1 week na solve na po siya agad. Ma'am Alex and Ma'am Georgia, maraming salamat din po sa tiwalang binigay nyo kay Idol Raffy sa programa niya. At hindi po talaga kayo mabibigo, lalo na kung kay Idol Raffy kayo lumapit. At masaya po si Idol Raffy na sa wakas po, sa ilang months, ilang years po na pagpupursige na masingil tong si PFC ay finally po na ibalik na po yung money na inutang na sa inyo. Again, maraming salamat po sa pagtitiwalang binigay nyo kay Idol Raffy. Thank you po. Idol Raffy, nakuha na po namin yung pera kay Matt. Maraming salamat po. Salamat sa'yo, Idol Raffy Tulfo. Ika'y sandalat ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayanan. Miss Georgia, magandang hapon. Hi, Sir Raffy. Good afternoon po. Okay, so Miss Georgia, nabayaran ka na. Lahat, kompleto. Maraming salamat po sa tulong nyo po sa programa nyong Raffy Tulfo in Action. Well, walang anuman po, Miss Georgia. Anytime, pwede kayong bumalik sa amin. Kapag meron pa ho kayong problema, andito lang po kami. And kami po ay napakasaya dahil na-solve po yung problema nyo. Okay. Miss Alexandra, kayo naman po, mas malaki-laki kay Miss Alexandra, 54,000. Kanina kay Miss Georgia, 43,500. Miss Alexandra, kumusta naman po? Hello po sir, good afternoon po. Okay naman po. Okay sa inyo na bayad na amount, yung exact amount. 54,000 po. Okay. Okay na po yun. Gusto ko lang din po magpasalamat po sa inyo po, Senator Raffy, at sa inyong programa po na Raffy Tulfo in Action po sa mabilis na action po para mabawi po namin yung pera namin. Maraming salamat din po sa mga staff na umalalay at sumama sa amin mula umpisa hanggang sa ma-resolve na po yung issue. Nawa po ay magtuloy-tuloy po yung program nyo at marami pa po kayong matulungan po ng mga tao. Yan lamang po. Maraming salamat po ulit, Senator Raffy. You're so very welcome po. Now, ang tanong ko po ngayon, itutuloy niyo pa rin po ba yung pagkakaso against him? Kasi gumugulong na po. Even while we speak, ang balita ko po, disarmado na at iniimbestigahan na siya at siya po ay ilalagay sa isang therapy program dahil po siya ay lulong sa sugal, sabi po ninyo. So, ano pong take away niyo tungkol dyan? Ako po para sa akin po, hindi na po ako magpa-file ng case. Ayoko na po ma-involve pa kay PFC Leviste po. Okay na po yung 6 years na pinagsamahan namin. Ayoko na po ma-involve pa sa kanya. Okay. So, hindi niyo na ho ipupursue yung kaso against him? Po, ayoko na po. Okay. How about kayo po, Miss Georgia? Yung regarding naman na po sa utang, settled naman na po. Pero I was thinking po na mag-file ng civil case since sobrang laki nung effect na nung mga ginawa po niya sa akin sa mental health ko which affected my physical health din po. Okay. So kayo po, Miss Georgia, tuloy ang kaso. Si Miss Alexandra, stop na siya. She said na she don't want anything to do with private first class anymore. Okay. Sige po, kung itutuloy niyo po, Miss Georgia, andito pa po kami. Of course, sabi ko nga, from start to finish, we'll help you, we'll be at your side para masiguro na makuha mo yung hustisya na gusto mo talaga makamit. Okay, Miss Georgia? Thank you so much po, Senator Raffy. Okay. Good luck sa inyong dalawa at from time to time, kung kailangan niyo pong tulong, pwede kayong kumontak directly kay Sherry or kay Odette. Good luck po sa inyong Okay dalawa. po. Baka meron po kayong message sa mga kababaihan na para hindi matulad sa inyo na naging biktima ng kagwapuhan, ayan, kakisigan ng isang lalaki, kaya kayo po'y na-fall, tao lamang po kayo. Wait lang po. Ano pong mensahe nyo?
Okay naman pong ma-in love, ganyan. Pero pag may involved na po palang pera, mag-isip-isip na tayo kung talagang pure po pa yung intention ng lalaki. Ayun. Sa akin naman po is wag po basta-basta magtitiwala about sa pera kahit po partner pa yan, kamag-anak pa natin yan. Pag po medyo malaki na po yung involved na pera, wag po natin agad-agad ibibigay yung tiwala. Yan po. Lesson learned naman po sa inyong dalawa. Kaganda-ganda Yes niyo po. po. Wag na ho kayong magpaloko. Professional kayong pareho, magandang trabaho nyo. Tapos, may tsura kayo. Alam niyo na po next time siguro gagawin. Okay? Sige po. Maraming salamat po. Good luck po sa inyong dalawa. Magandang hapon po. Thank you Thank you so Senator much po, Raffy. sir. Good afternoon po. Thank you. Daphne.